Nawalan ng boses ang isang ama at sa katahimikang iyon ay hinubog niya ang sarili sa paghihiganti. Dumating siya sa istasyon ng pulisya bilang isang biktima upang malaman ang tungkol sa pag-usad ng kaso. Habang hinihintay si Inspector Dennis sa opisina, nakita niya na ang pader sa likod ay puno ng mga larawan ng mga pangunahing miyembro ng gang. Ang ilan sa kanila ay ang mga pinuno pa nga ng mga kasabwat na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya, ginamit niya ang kanyang telepono upang kunan ng larawan ang kanilang impormasyon. Isang kalbong lalaki ang nagpahinto kay Brian at nagpapokus sa kanyang atensyon. Itong kalbong lalaking ito, si Playa, ang nagpaputok ng bala na muntik ng kumitil sa buhay ni Brian. Pagpasok ng inspector sa opisina, nakita niya si Brian na paalis na. Mula sa mga mata ni Brian, tila nakikita ng pulis ang pag-usbong ng binhi ng puot. Idinikit ni Brian sa dingding ang mga larawan ng mga sangkot sa pagkamatay ng kanyang anak at minarkahan ang planong lipulin silang lahat sa araw ng Pasko. Dahil ang araw na iyon ang unang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang anak. Dahil sa sakit ng pagkawala ng anak, si Brian ay nagiging mas matatag. Sinisikap niyang magsanay para sa isang malakas na pangangatawan at natututo pa nga ng mga profesional na takedown moves. Mula sa paghihirap sa mga panimulang pisikal na ehersisyo, madali na niya ngayong nagagawa ang mabibigat na pagsasanay sa pakikipaglaban. Bumili siya ng isang lumang sira-sirang kotse mula sa isang dealer. Pag-uwi, sinimulan niya ang pagbabago ng kotse. Ang tunog ng pagpukpok ng mga pako ay umaalingaw-ngaw araw-araw. Alam ng asawa niya na naghahanda si Brian na ipaghiganti ang kanilang anak. Naiintindihan niya pero hindi niya ito mapipigilan. Iba ang pagkakaroon ng malakas na katawan, ngunit kung walang tumpak na kasanayan sa pagbaril, hindi niya mapaparusahan ang kasamaan. Matapos ang isang serye ng pagsasanay na may kakilakilabot na mga resulta, masusing pinag-aralan niya ang mga baril. Unti-unti ring sumasabog ang asawa matapos ang ilang araw na pagtayo sa bingit ng pagbagsak. Nang gabing iyon, buong gabi silang nagyakapan para sa ginhawa ng walang imak. Nauunawaan ng asawang babae ang kanyang asawa at mas malinaw na nauunawaan ng asawang lalaki ang katotohanan na malapit nang umalis ang kanyang asawa. Hindi naman sa hindi na nila mahal ang isa't isa, kundi marahil ay mas mabuting paraan na lang ang pansamantalang paghihiwalay. Pinunasan niya ang mga luha, kinuha ang kanyang mga bagahe at lumabas ng pinto. Ang pag-alis ng kanyang asawa ay nakatulong din kay Brian na hindi na mag-alala tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Lumalabas na dating may masayang pamilya na binubuo ng tatlo si Brian. Masayang ipinagdiriwang ng buong pamilya ang Pasko sa likod bahay nang biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng putok ng baril at ang nakapangangilabot na sigaw ng mga gulo. Nagkalat ang mga ligaw na bala mula sa isang shootout sa pagitan ng dalawang gang. Ginamit ni Brian at ng kanyang asawa ang kanilang mga katawan upang protektahan ang kanilang anak. Nang umalis ang mga gangster, saka lang nila natuklasan na ang pulang damit ng kanilang mga anak na lalaki ay namantsahan ng sariwang dugo. Galit na hinabol sila ni Brian, gusto niya silang harapin. Pinakinggan ni Brian ang ingay upang matukoy ang direksyon, nadatnan niya ang dalawang gang na nakikipagbarilan pa rin at sumugod papunta sa kanila. Sa oras na ito, ang dalawang panig ay patuloy pa ring nagpapatayan ng matindi. Malinaw na ang paksayon ng mga asol na kotse ang may kalamangan. Pagkatapos ng isang pagsabog ng putok, isang miyembro ng paksayon ng dilaw na kotse ang natanggal. Sa masikip na kalye, patuloy na nagpaputok ang magkabilang panig habang mabilis na tumatakbo ang mga sasakyan. Nang sumunod na segundo, bumangga ang dilaw na kotse sa isang tubo ng tubig at nawalan ng kontrol. Unti-unting nawala ang asol na kotse. At sa puntong ito ay mas determinado si Brian na habulin at patayin ang kalaban. Nakakita siya ng barre sa isang tambak ng basura. Pagkalabas ng asol na kotse sa isang eskinita, direkta at malakas niya itong binangga, dahilan para agad itong mawalan ng kontrol. Ngunit ang suntok ay hindi nagdulot ng malaking pinsala. Nagsimulang bumalik ang pangkat ng mga asol na kotse para hanapin si Brian sa makipot na eskinita. Nakaiwas siya sa mga bala habang tumatakas. Nang makitang malapit na siyang banggain ng kotse, tumalon si Brian ng napakalayo. Direktang naputol ng kalakip ng forklift ang ulo ng driver. Pagkatapos ng 720 degrees na paggulong, bumagsak si Brian sa lupa. Isang gangster na may hawak na baril ang lumabas sa kotse at binaril si Brian ng direkta sa balakang. Ang lalaking ito ang pinuno ng gang nang hindi pinakawalan ni Playa si Brian dahil doon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baril, muling binaril si Brian sa leeg, pagkatapos ay marahan na naglakad palayo. Lumipat ang eksena sa ospital, marahil dahil sa kuryosidad na malaman kung buhay pa si Brian. Dumaan si Dennis para iwan ang kanyang business card at saka umalis. Simula ng mauspito si Brian, araw-araw ay may loro na lumilitaw sa labas ng bintana ng kanyang silid sa ospital, binabantayan siya. Tila ang yumaong anak ay, muling nagkatawang tao sa loro na iyon, na walang tigil na nagdarasal na magising si Brian sa lalong madaling panahon. Mabilis na nasagot ang panalangin. Buong time siyang inalagaan ng kanyang asawa araw at gabi, at ang loro ay pumupunta sa bintana araw-araw upang bantayan siya. Unti-unting sinimulan ni Brian ang proseso ng pisikal na rehabilitasyon.
Dahil malubhang napinsala ang kanyang mga vocal cord, tuluyan na siyang nawalan ng kakayahang magsalita. Pakiramdam niya ay nasa isang bangungot siya, gusto niyang sumigaw pero hindi makapagsalita. Pagkauwi pa lang, bumalik sa isip ni Brian ang mga alaala ng Pasko, niyakap ng kanyang asawa mula sa likuran para aliwin ito. Ang sakit sa puso niya ang dahilan kung bakit hindi na napigilan ni Brian ang sarili. Ito ang matinding sakit para sa isang amang lubos na nagmamahal sa kanyang anak. Isang kalunos-lunos na kalagayan ng pag-iisip na iilan lamang ang makakaintindi. Nang makita ang pahayagan sa mesa na nag-uulat tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak, lumabas na dahil lamang sa dalawang gang na nag-aagawan ng teritoryo, isang batang lalaki ang namatay ng hindi makatarungan dahil sa isang ligaw na bala. Mas lalong ikinagalit ni Brian dahil dito. Kumuha siya ng isang bote ng puting alak mula sa refrigerator at nilagok ito ng malalaki. Tahimik na pinanood ng asawa si Brian na ilabas ang kanyang pagkadismaya, ngunit sumabog din ang sakit at pagtitimpi sa kanyang kalooban ng mga nakaraang buwan. Walang inang nawalan ng anak ang maaaring magmukhang matatag magpakailanman. Kaya't araw-araw ay nagkukulong si Brian sa silong, nalulunod sa alak at sa dalamhati ng pagkawala ng kanyang anak. Isang araw, habang lasing at walang malay, biglang naisip niya ang kanyang anak. Hindi niya maaaring hayaan ang sarili na malubog ng ganito habang buhay. Nagsimulang umusbong ang binhi ng paghihiganti. Hindi nagtagal ay Oktubre na. Mahigit 2 buwan na lang bago magpasko. Gabi na nang magtrabaho si Brian ng masigasig upang mangalap ng ebidensya ng mga krimen ng gang. Sa oras na ito, ang mga kalaban ni Brian ay hindi lamang iilang maliliit na kriminal, kundi lahat ng miyembro ng parehong gang. Sinubukan ni Brian na i-record ang bawat kriminal na imahe ni Playa, ngunit mabilis itong nawala sa paningin. Pagkatapos ay natuklasan niya ang isang lalaking nagngangalang Anthony na may dalang malita palabas ng isang gusali at sumakay sa isang kotse. Mabilis na pinagigihan ni Brian ang kanyang pagsasanay. Ngayon, ang pangangatawan ni Brian ay hindi na parang isang mahina, kundi isa ng lalaking may makikisig na kalamnan. Ang bawat kriminal sa pader ay isang motibasyon na nagtutulak sa kanya upang maging mas malakas. Pagkatapos ng ilang buwan ng pang-araw-araw na pagsasanay, ang mga kasanayan sa pagbaril ay nagpalipat-lipat mula kaliwang kamay patungo sa kanang kamay. Hindi na problema ang pagtama sa target sa bawat pagkakataon. Ang bawat bala na tumatagos sa gitna ng target sa screen ay lalong nagpatibay sa determinasyon ni Brian na maghiganti. Ito ang naging gantimpala sa kanyang mga pagsisikap sa mga nakaraang buwan. Nang maghiting gabi na, umakyat si Brian sa bintana at diretsyong pumasok sa bahay ni Anthony. Nang makarinig ng ingay, pumunta si Anthony para mag-check-in ngunit hindi inaasahang tinambangan siya ni Brian. Si Anthony ay binugbog, natulala, at nahulog pababa ng hagdan. Lumipat ang eksena sa imahe ni Anthony na nakatali at nakabigti ng patiwarik. Hindi niya ipinakita ang tunay niyang mukha, bagkus ay nakasuot siya ng welding mask na direktang ikinatatakot ni Anthony. Sa sandaling ito, si Anthony ay hindi naiiba sa isang inihaw na baboy na naghihintay sa tadteren sa mga kamay ni Brian. Nang makita ni Anthony ang impormasyon tungkol sa kriminal na grupo na nakadikit sa dingding, agad niyang nalaman na nasa panganib siya, ngunit mas nalito siya kung aling Diyos ng kamatayan ang kanyang nasaktan. Nagpakita si Brian ng mga nakalimbag na tanong at pinilit si Anthony na isulat ang mga sagot. Ito ang mga patunay ng mga kriminal na pamamaraan at money laundering ng gang. Sinubukan ni Anthony na lumaban at agad siyang pinagbantaan ni Brian gamit ang kutsilyo. Ang galaw na ito ay nagpatakot kay Anthony ng labis. Sinaksak ni Brian ang kutsilyo sa harap niya bilang babala na huwag sumubok ng anumang mga panlilinlang. Sa pag-aakalang sumuko na siya, biglang kinalas ni Anthony ang kanyang tali at mabilis na kinuha ang kutsilyo at sinaksak si Brian ng isang beses. Biglang dumating ang panganib kaya hindi nakariyak agad si Brian. Dahil dito, nagtamo siya ng isa pang malalim na tama ng kutsilyo sa kanyang binti. Tiniis ang sakit, sumugod siya sa isang pakikipagbuno kay Anthony. Para kay Brian, ito ang unang totoong laban. Ang labanang ito ay hindi kasing dali ng kanyang inaakala. Ang pagharap sa isang gangster na araw-araw na nakikipaglaban ay nagpahirap sa kanya ng husto. Ngunit sa kabutihang palad, salamat sa isang desperadong kontra-atake at kaunting aura ng kalaban, natalo niya si Anthony. Di nagtagal ay ika-24 ng Disyembre na. Ito ang araw ng paghuhukom na plinano ni Brian para paksain ang gang. Matapos ayusin ang kanyang mga armas at kagamitan, marahil ito na ang huling pagkakataon na makikita ni Brian ang kanyang asawa. Dahil sa pagkakasala sa kanyang asawa o dahil hindi niya makalimutan ang pagkamatay ng kanyang anak, hindi niya ito nakilala. Paghihiganti ang huling aliw para kay Brian at sa kanyang asawa matapos ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanilang anak. May dala si Brian na regalo na hindi pa nabubuksan sa puntod ng kanyang anak. Hinaplos niya ang lapida, habang tahimik na nakaupo roon ng matagal. Napakaraming bagay ang gusto niyang sabihin sa kanyang anak, ngunit ang lahat ay nababalot ng katahimikan at ng walang humpay na sakit. Nang lumalim ang gabi, iniwan ni Brian si Anthony sa harap ng bahay ni Dennis kasama ang isang pulang Sobra. Di nagtagal pagkatapos nito, inaresto ng mga pulis si Anthony. Dahan-daang binuksan ng inspector ang Sobra.
Lahat ng ito ay Reg Along ipinadala sa kanya ni Brian. Sa loob ng sobra, nakasulat na matatapos ang lahat ngayong gabi. Sa sandaling ito, naguguluhan pa rin ang inspector. Binuksan niya ang data sa USB drive mula sa envelope. Sa loob ay ang impormasyon tungkol sa kriminal na grupo. Lahat ng bagay ay siniyasat ni Brian sa loob ng ilang buwan. Ang mga ugnayan ng bawat karakter, ang mga kriminal na transaksyon, maging ang mga tagwan, mga lokasyon ng transaksyon ng gang, at ang pag-amin ni Anthony. Malinaw at organisado ang lahat. Nang papunta na sana si Brian sa pinagtatagwan ng gang, nakarinig siya ng ulat ng pulisya tungkol sa isang pagnanakaw sa malapit. Determinado si Brian na mag-imbestiga. Nang makitang malalaki at maskuladong mga lalaki ang mga kalaban, hindi niya sila pinigilan sa pagsasagawa ng pagnanakaw ng sandaling iyon, bagkus ay gumamit siya ng taktikang pag-atake sa gilid. Habang naghihintay na makaalis sila, pinaharurot ni Brian ang kotse niya papunta sa dalawang iyon. Ang malakas na suntok ay epektibong nagpawalang bisa sa parehong mga tauhan. Bumunot siya ng punyal at direktang nagbigay ng pangwakas na suntok sa isang kalaban. Sinubukan ng kalaban na bumunot ng baril para itutok kay Brian, pero mabilis siyang nadisarmahan nito. Pagkatapos ng ilang putok, dahan-daang tumulo ang dugo mula sa bubong. Ang madugong eksena ay nagparamdam kay Brian ng panandaliang takot at pagkabalisa. Ito ang unang pagkakataon na kumitil siya ng buhay ng tao. Kaagad pagkatapos, itinapon niya ang isang pakete sa nababakurang bakuran. Ito ang putol na kamay ni Anthony, ang pangunahing tauhan ng grupo ng gang. Nakita ng isang tauhan ang pakete at dinala ito diretso sa amo. Natuklasan ni Playa ang putol na kamay. Labis siyang nagalit, inakala niyang kagagawan iyon ni Ruiz, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghayganti. Ito ang huling plano ni Brian para magpasiklab ng digmaan sa pagitan ng dalawang gang. Sa oras na ito, ang dalawang panig ay naglaban ng matindi. Makikialam na sana si Brian nang matuklasan niyang kinubkob na ang mga pulis at may mga nasawi. May intensyon si Brian na iligtas ang isang babaeng opisyal at nagsimulang magmaneho ng picot sa kanyang posisyon, nagpapaputok para lipulin ang lahat ng miyembro ng gang. Noon lang, isang mababang uri ng tulisan na walang alam sa buhay mula sa kamatayan ang nag-record ng video at direktang ipinadala ito sa telepono ni Playa. Naramdaman ni Playa ang panganib ng isa-isang mapatay ang kanyang mga tauhan sa sunod-sunod na pagpapaulan ng bala. Matapos harapin ang mga gangster, hininto ni Brian ang sasakyan sa harap ng babaeng opisyal. Pero pagpasok niya pa lang, tinamaan na agad siya ng bala sa likod. Tumigil siya sa paghinga. Kinailangan ni Brian na dahan-daang ilagay ang katawan ng babaeng opisyal sa kalsada. Dahil kakasimula pa lang ng trabahong kailangan niyang gawin, tinapakan niya ang gasolinahan at direktang sinugod ang lalaking nagre-record ng video, inagaw ang teleponong nagre-record pa rin, at agad itong pinatay. Sa wakas, alam na niya kung sino ang naghihiganti sa kanila. Kasabay nito, nag-alok si Playa ng $5,000 na pabuya sa group chat ng gang para sa sino mang makakapatay kay Brian. Di nagtagal, natagpuan ni Brian si Ruiz. Hindi niya hininto ang sasakyan, bagkus ay dumaan lang ito bilang pang-aasar, saka umalis. Dahan-daang hininto ni Brian ang kanyang sasakyan sa isang tulay. Naglabas siya ng isang aksesorya pang musika. Marahil ito na lamang ang tanging paraan para makipag-ugnayan ang kanyang kaluluwa sa kanyang yumaong anak. Nang maramdaman ni Brian na malapit ng mahabol ni Ruiz, pinakawalan niya ang accelerator para bumilis. Bigla na lang may sumulpat na kotse at malakas na bumangga sa kotse niya. Si Ruiz iyon. Kaya, nagsimula ang dalawa ng isang habulan. Habang nakikipagkarera sa napakabilis na bilis, biglang lumingon si Brian at nabasag ng malakas. Ginagamit niya ang sarili niyang kakaibang paraan para harapin si Ruiz, gamit ang sarili niyang kalamangan para atakihin ang kahinaan ng kalaban. Mabilis na nahabol ni Ruiz si Brian, dahilan para mapilitan siyang pumasok sa isang eskinita. Ngunit ito ang pagkakataon kung saan nakikipagtransaksyon ang isang grupo ng mga nagtitinda ng armas. Nang sumunod na segundo, direktang bumangga si Brian sa kanilang sasakyan. Sa sandaling ito, dahil naiipit sa pagitan ng dalawang magkabilang dulo, medyo pasibo ang sitwasyon. Tinapakan niya ng malakas ang preno para makatakas sa kotseng nasa harap at pagkatapos ay ginamit ang kanyang baril para paulit-ulit na putukan ang kalaban. Matapos harapin ang lahat ng mga tauhan, ang pakikitungo kay Ruiz ngayon ay marahil kasing dali lang ng pagtalikod sa isang kamay. Gumamit si Brian ng isang bagong skill, binilisan niya ang pagtakbo hanggang sa pinakamataas na bilis para banggain ang kanyang sasakyan na nagpalipad sa kanya palayo. Sa oras na ito, narinig ni Dennis ang ulat sa radyo ng pulisya tungkol sa dalawang gang. Hindi na niya kailangang isipin pa para malaman na kagagawan iyon ni Brian. Noon pa man ay pinag-iisipan na niya kung ano ang layunin ni Brian, kung bakit niya ito ginagawa. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip gamit ang kanyang hindi gaanong mabilis na pag-iisip, sa wakas ay naalala niya ang kaso ng anak ni Brian noong nakaraang taon. Sa oras na ito, nagsasaya si Playa kasama ang isang bata at magandang babae sa ilalim ng mahinang liwanag at musika. Ngunit tinawag ni Playa ang lahat ng kanyang mga nasasakupan upang bumalik. Katatapos lang kumain ni Brian ng inihaw na tuhog nang makatanggap siya ng balita na tinawag na ni Playa ang lahat pabalik sa tagwan.
Lahat ng miyembro ng gang ay patungo sa tagwan. Sa oras na ito, si Brian ay nakasunod sa likuran. Nang malapit nang bumaba ang rolling door, mabilis niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan papasok. Napakahusay ng kanyang husay sa pagbaril. Nang makitang hindi sapat ang isang baril para pigilan sila, bumunot siya ng shotgun at pinasabog ang isang motorsiklong tumutulo ang gasolina, na lumikha ng isang malakas na pagsabog. Pagkatapos, mabilis niyang hinarap ang mga gangster sa ibabang palapag. Pagkatapos niyang tapusin ang mga nasa baba, matagumpay siyang nakarating sa rooftop. Para pigilan ang mga karagdagang tauhan ng gang, naglagay siya ng minahan bilang bitag. Nang sundan ni Brian ang ingay, muling nakasalubong niya si Ruiz, na hindi pa patay. Kung pangangatawan ang pag-uusapan, medyo mas mababa nga si Brian kay Ruiz, kaya mabilis siyang nalugmok sa isang malaking kawalan. Gaya ng hinulan ni Brian, sumabog ang minahan, na ikinamatay ng ilang kalaban. Nakuha ng pagsabog ang atensyon ni Ruiz, na nagbigay ng pagkakataon kay Brian na gumanti ng atake. Matapos ang ilang putok ng baril, nakatayo pa rin siya roon. Kahit gumamit si Brian ng kutsilyo para saksakin ang kalaban, hindi niya nabawasan ang lakas ng atake nito na nakatutok sa kanya. Pagdating ni Dennis sa bubungan, puno ng mga bangkay ang daan. Sa oras na ito, naglaban sina Brian at Ruiz hanggang sa loob ng armory. Ang maliliit at nababaluktot na mga galaw na iyon ay mahusay. Sa sandaling iyon, nagpakawala ang inspector ng isang maayos na serye ng mga kombinasyon, direktang nakipag-ugnayan sa ilang mga gangster. Sa ngayon, si Brian ay sugatan sa maraming bahagi ng katawan. Habang sinusuri niya ang kanyang mga bala, dahan-daang humarap ang inspector. Hindi nang ahas si Brian na ibaba ang kanyang baril, at ang inspector, nang makita ang malulubhang pinsala ni Brian, ay tila naunawaan ang puso ng isang amang nawalan ng anak. Dahan-dahan niyang binawi ang baril niya. Biglang may narinig na sunod-sunod na putok ng baril patungo sa kanilang dalawa. Matapos ang isang nagkakaintindihang tinginan sa pagitan nila, napagpasyahan nilang maghiwalay upang palibutan siya. Lumabas si Brian mula sa dilim. Dahan-daang lumingon ang babae, nagpapakita ng kaawa-awang anyo na nagpatubiling kumilos si Brian. Ang mga luha sa kanyang mukha ay lalong nagpapigil kay Brian. Nang ibinaba niya ang kanyang baril, ang mismong kabaitang iyon ang pumatay sa kanya. Maging ang inspector, habang paakyat siya, ay tinamaan ng dalawang magkasunod na bala. Sa huli, kinailangan pa rin niyang patayin ang babae. Hawak ang duguan na baril, pumasok si Brian sa kwarto ni Playa. Sa sandaling ito, lumabas din si Playa. Malubhan nang nasugatan si Brian, matagal nang nawalan ng kakayahan sa pakikipaglaban. Kahit na tinamaan siya ng ilang bala, hindi pa rin siya handang mamatay sa harap ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay tinutukan siya ng baril ni Playa. Sa sandali ng kagipitan, pinaputukan ng inspector si Playa. Sinamantala ni Brian ang pagkakataong iyon para ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake kay Playa na agad nitong napatay. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.